ikaw na ang may sabi. At sinabi mo, ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, ika'y puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Di ba nila tayo'y na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. A little conversations, and they're only getting sweeter every time. Our friendly are turning into visions of forever. Oh, that I'm just a friend, 'cause I'm thinking maybe we were meant. Okay, sige. Gusto ko muna ngayong gabi na to, palakpakan yung sarili nyo kasi magagaling pala kayo kumanta. Gusto ko palakpakan yung sarili nyo kasi magagaling pala kayo kumanta. Siyempre, gusto ko palakpakan nyo rin yung gitarista natin, di ba? Wow! Diba? Ngayong gabi na to, hindi kami nagpunta rito para mangharana. No? Hindi kami nagpunta rito or hindi ako tumayo dito kasi gusto ko lang kumanta. No? Pero gusto kong malaman nyo, ito yung napansin ko sa inyo. When Austin stood up first, no, syempre nagtaka kayo. Akala ko ba nag-aaral sa GRC, bakit tumayo taga-PCU? Yeah. Tapos nakita ko yung mga itsura nyo, Jericho, tapos tumayo si Austin. When Austin stood up first, you're doing something. Kaso hindi kayo conscious kung ano yung bagay na ginagawa nyo na yon. Secondly, during the time that I was walking, no, some people sa inyo nag-stare sa akin, nakatingin. Mula ulo hanggang pa, naka-conscious tuloy ako. No, so, anong nangyayari din, before I sang, panigurado ako, nung tumayo pa lang ako dito, you're doing something. And ganito, pwedeng iba sa inyo, yung nagtataka ano ba yan? Bakit ganun yung tunog? Di ba? Nangingiti na nga yung iba sa inyo kasi naririnig pa lang yung intro ng gitara ni Austin di ba? Tapos, ayun nga, you're doing something, pero sigurado ko yung something na yon unconsciously, hindi mo alam na ginagawa mo na pala yun. No? Dahil yung something na yun, hindi mo alam na ginagawa mo na pala, yung something na yon hindi mo siya napapahalagahan. And yung something na yon dahil hindi mo siya napapahalagahan, hindi mo siya magamit ngayon ng wasto, ng maayos sa buhay mo. No? You are not able to use it well in your life. No? So malamang sa malamang dahil di mo napapahalagan, ganun ngayon nangyayari. No? So during the time that I was singing, I'm sure, yung something na yon ginagawa niyo na naman. Kaso unconscious na naman. No? And unconsciously, sigurado ako, itong malupit habang kinakanta natin yung kanta na yun, yung iba sa inyo ganito nakikita ko. Di ba lumilingon lang ako dito? Yung iba nakahawak sa puso. And we're only getting sweeter every time. Yung iba nakahawak sa puso, dinadama talaga yung kanta na ako'y sa'yo. Nakapikit pa. Worship. Diba? Yung iba sa inyo ganun yung ginagawa. Diba? Sino kaya yung sinasamba nyo? Diba? Tapos yung iba naman sa inyo, nag-glow yung mata. Hindi alam yung lyrics Yung iba naman sa inyo, lyrics na talaga iniisip. Ano ba susunod na line doon? Diba? So, ano ba yung something na yon? No? So, eto. So, mahalaga tong something, yung mahalaga yung something na yun. Actually, yung something na yun, yung pag-uusapan natin ngayong gabi. No, yung iba sa inyo, unconsciously, ganito pala yung itsura. Kinikilig na pala, gumagano-gano na. Hindi mo alam ang pangit mo na pala, no? Hindi mo nakita yung sarili mo. No? So, mamaya, alamin natin kung ano yung something na yun. So, bibigyan ko kayo ng clue. Una, madalas ginagawa natin to. Di ba? One time, may nag-joke na classmate ko. Tapos tumawa ako. Yung isa kong classmate, natawa siya. Kasi tumawa ako. Pero later on, habang tumatagal yung tawanan, mas malupit pala yung tawa niya. Kasi tawa,
Ganun siya tumawa, parang may sapi siya. So ngayon, late, hindi niya namamalayan, ang sentro na pala ng tawanan, hindi na yung tawa ko, siya na pala. Tapos tumatawa pa din siya kasi tatawa siya sa tawa ko. Pero lahat kami, natatawa na kami, hindi na sa joke. Natatawa na kami sa tawa niya. No, so, ayun, isa na yun sa mga clue. Madalas, ginagawa natin, nakatingin tayo sa iba, pero hindi natin nagagawa tong bagay na to sa sarili natin. No, so, bigyan ko pa kayo ng clue. Meron ako mga pictures dito. No, meron akong mga pictures na ipapakita sa inyo. Ito yung madalas na ginagawa ng mga taong ito. Yan, yung police, yung doktor, tsaka ano to? Doktor din yan, konduktor. No, so, ano ba yung madalas nilang ginagawa? Tingin nyo. No, yun yung pag-aaralan natin ngayon. Diba, day 1, it's all about exclude. Meron kang bagay na dapat tanggalin. Meron kang bagay na dapat kalimutan. Meron kang bagay na dapat tigilan. No, day 2, ayan yan. Binibigyan ko kayo ng clue. Wala kayong idea? What? Okay. Examine. No, we will be talking about the examine. Yung mga tao na yan nasa likuran natin, no, they are designed for examine. No, to examine, for examination. No, so, kanina yung iba sa inyo, ini-examine ko. No? Yung iba sa inyo, lyrics talaga iniisip niya. No? Pero dahil nakalimutan niya na examine yung sarili niya, nakakatawa pala yung itsura niya habang nag-iisip siya, nakaganyan siya. Yeah. Tapos yung iba naman, habang kinikilig, hindi niya alam, kasi nag-glow yung mata niya, masaya siya dun sa kinakanta niya. Anong nangyari? Nakalimutan niya examine yung sarili niya, kinikilig na pala siya. No, mga ganyan-ganyan na siya, no, nanginginig-ginig na siya, nangingisay-ngisay na siya. Ano ba? I examine nyo kanina. Yung mga itsura nyo habang nagtataka kayo kasi si Austin ang tumayo, hindi si Jericho. Ayan. No? So, nakalimutan natin no, na mag-examine. Actually, mahalaga yung examine. For example, sa school, diba? Ako, may bago akong motto kahapon. Kahapon lang siya nabuo. Pero later on, natanggal siya, pinatanggal agad ng Lord. Kasi sabi ko dun, ano ba yan? Kasi may short quiz kami kahapon. Pero grabe yung short quiz. Diba? Kung di pa magkasya dun sa lengthwise na papel, di pa hinto yung professor namin. So, ibig sabihin, sinagad niya talaga yon. No? Sabi ko tuloy kahapon, I love education without examination. Sabi ko, masaya naman mag-aral, masaya kasama ko yung mga classmates ko. Pero pag may exam na, hindi na masaya eh. Di ba? Pero yun nga, mahalaga yung examination. Kasi without examination, hindi ma-determine kung may mga bagay ba tayong natutunan. Kahit itong tatlong to, nakita niyo yung tatlo kanina doon, di ba? Yung tatlo, yung police, isipin nyo to. Kapag hindi na chinek ng mabuti yung mga bag natin, kasi sa Victory Mall, mga police yung nag-check ng, ng bag pagpapasok ka ng mall. O isipin mo kung paano kung may pumasok na may dalang bomba, edi patay ka na dapat. Di ba? Ano pa? Yung konduktor. Paano ba? O sige, kung di nag-examine yung konduktor ng ticket sa bus, o malamang nalugi yung kumpanya ng bus na yon, edi bababa yung ekonomiya ng Pilipinas, mamamatay tayo sa gutom. O di patay pa din tayo. Di ba? Yung pangatlo, yung doktor. Pag mali yung examination niya sa atin, hindi na-determine kung ano yung totoong sakit natin, anong ending? Paktay ka diha ulit, di ba? Patay na naman tayo ulit. So, mahalaga yung examine. No, mahalaga na ma-examine tayo. So, lagi po natin ginagawa yung examine na yan. No, kaso, ang problema, lagi tayo nakalingon sa iba. Diba? Kahapon ganyan, di ba? Ngayon, yung lingon natin ganyan. Diba? Ang lingon natin sa kaliwa at sa kanan, pwedeng sa harap. Diba? Kaya nangyayari tuloy ngayon, tameme tayo. Yesterday, yung day 1 na malupit, no, #exclude, ayun ang sabi ni Ate Abby, nakatingin tayo pa oro. Ngayon, nakatingin tayo sa kaliwat kanan, which is mali din. No? So, ngayong gabi, I want you guys to look at yourself. Okay, tingnan natin yung sarili natin. Hindi yung katabi mo, sarili mo. Okay? And we will evaluate yung sarili natin ngayong gabi. Ngayong gabi, ikaw ang bida. Sabihin mo sarili mo, ako ang bida. Okay. Pero ang tanong, yung bida na yan, sino ka na nga ba ngayon? Diba? Ang tanong, ano ka na nga ba ngayon? 2014 na. Diba? Bago ang taon. Ikaw, anong bago sa'yo? May binago ka na ba? Diba? Sabi kahapon natin, Abby, exclude. May mga bagay na tayong dapat kalimutan alisin. Ano na yung mga bagay na dapat kinalimutan mo na at inalis mo na? So ngayon, kung hindi pa, gagawin natin ng paraan yan ngayong gabi. So, this night is the night that we will examine ourselves. The present. Handa na ba kayo? Sino yung handa na? Wow, walang handa. Sino handa na? Amen. Wow, shout it out, guys. No? Pag di natin na-examine yung sarili natin, ang ending, mahihirapan tayo. Alam nyo ba yon? No? Ang ending, magmumukha ka talagang kawawa. No? Natapos na ang taon, walang nabago sa sarili mo. No? Kasi nga, you failed to examine yourself. No? So, ang tanong ngayon, handa na ba kayo may mabago sa inyong gabi? No, sa gabing ito.
Now, are you guys excited? Parinig yung boses ng excited. Wow. Totoo ba yan? Gusto ko marinig yung boses ng excited. Wow, yung may feelings. Amen! Ganun dapat. Kasi yung amen nyo, amen! Parang sinigaw nyo lang. Di ba? Walang emosyon. Di ba? Samantalang kanina nung kumakanta kayo ng love song, damang-dama nyo. Di ba? Pero pag sisigaw natin yung amen, wala na. Di ba? Pag sinabi nyo yung amen, ibig sabihin, let your will be done. Yun yung mangyayari. Di ba? Kung ngayon, kung gusto nyo may mabago, tapos ang sigaw nyo, amen! Ay, tanongin nyo ulit sarili nyo kung may mabago talaga. Diba? Kung gusto nyo may mabago, shout it out, isigaw mo, daan mo sa sigaw. Naalala nyo kung paano bumagsak yung Wall of Jericho? May nangyari dahil sa sigaw. Ngayon, kung gusto nyo may mangyari sa life nyo, ngayong gabi na to, sumigaw kayo. Matuto kayong sumigaw. Diba sabi ni Kuya JR? Shout for joy, shout it out. Diba? Ngayon, kung gusto nyo sumigaw, sumigaw kayo. Diba? Kung gusto nyo may mangyari, may mabago, isigaw nyo. Diba? Say? Oh, diba? Wala na ulit. Diba? No, so, are you guys excited? Okay, dapat excited tayo. So, alam nyo ba, guys, sa galing nating mga Pilipino, actually, nating mga tao, nating mga Pilipino na mag-observe, mag-examine sa kapwa natin, no, ang galing natin manggaya na. Alam nyo ba yon? Ang lupit na natin manggaya. Minsan nga, hindi na natin makita kung ano yung pinagkaiba ng original sa kopya. No? Pero yun nga, bunga yun ng examine. Pero kaso, maling examine yun. Kasi isipin nyo to, lagi tayo nakatingin sa ibang tao, sila, nag-i-improve tayo, nakalimutan na natin yung sarili natin. Naalala ko, one time, nasa SM Manila ako. Wala yun, Caloocan, tapos napunta ng SM Manila. So, one time, mayroon babae doon, kumakanta siya. Tapos, ang galing ng boses niya. Kasi kaboses niya talaga si Regine Velasquez. So, one time, na-record ko yung boses niya, yung kanta niya. So, pinarinig ko, kay Marines, naalala ko si Marines habang naglalakad kami. Tapos si Marines, hindi ba yan si Regine? Parang record naman yan. Hindi. Actual talaga. Ibig sabihin, ganun talaga katindi yung babae. Actually, tinitignan ko siya. Ang galing niya. Na-ellipse ako na ellipse. Tapos, nakalimutan ko, may sarili din pala akong talent. Tendency, minsan ganun din yung nangyayari sa atin. Now, we focus on the other people and we forgot to examine our own self. So, ngayong gabi na nga, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit na, no? I-examine natin yung sarili natin. No? Kung paano kang magsalita, kung paano kang gumalaw, kung paano kang kumilos, automatic yan, may ginaya ka. Pero tingnan mo yung sarili mo, tama ba? Or examine mo yung sarili mo, tama ba yung mga bagay na ginagawa mo? Diba? So, I think sino ka na nga ba? No, kamusta ka na nga ba? Kamusta yung present na ikaw? Lumipas na isang taon, bago na yung taon natin ngayon, ano nang nagbago sa'yo? Diba? Masaya ka ba kung sino ka na ngayon? Kung sino ka ngayon, yan yung magsasabi kung sino or kung saan ka papunta. Ulitin ko kung sino ka ngayon, yan yung magsasabi kung saan ka papunta. Kung ano ka ngayon, didiktahan yan kung ano yung mga posibilidad na pwedeng mangyari sa buhay mo. Yung mga mali, no, at di maayos na bagay na nangyari sa buhay mo, di mo na yun mababago. Tandaan nyo yun sabi hindi Ate Abby rin kahapon, permanente na yan. Panigurado, yun na yun. Pero yung mga mangyayari pa lang, yun yung mga bagay na pwede nating baguhin. No? Pero siyempre, hindi natin yun mababago kung ayun pa lang, hindi natin alam kung ano yung dapat nating baguhin. No? So, mga pangit, mahirap pagandahin yan. No? Hindi yung tao, yung mga pangyayari No? So, yung mga pangit, mahirap pagandahin yan. Yung magulo, ay nako po, ang hirap ayusin. No? Pero ang imposible, pwedeng maging posible ngayong taon na to. Isa lang ang gusto kong sabihin ng God, no? ni Lord sa atin ngayong gabi. Ito ang solusyon, no? Yung pag-aaralan natin ngayon, ang solusyon kung gusto mong mabago yung buhay mo. Alam ko ngayon ang focus mo yung 2014, pero dahil sa 2014 mo, hindi mo ba alam pwedeng mabago yung buong life mo. So sino ngayon dito yung gustong simulan niya ng maayos yung 2014 niya? Ako, panigurado ako, hindi naman lahat sa atin maayos yung simula ng 2014. Tama ba? Ako hindi maayos. Hindi maayos. Hindi ganun kaganda. Pero I declare, no? You declare in the same way. Mas may magandang gagawin ng Lord. May plano siya, kaya ako nadanas yung ganong klase ng sakit. Ganon din sa inyo. Kaya ako nadanas yung hirap na yon kasi may plano siya, may gagawin siya. Hello, January pa lang may gagawin siya. Nagets niyo ba ako? So declare natin yan ngayong gabi. Excited na ba? Okay. Pangalawang gabi pa lang, tandaan nyo guys pero hindi posible na ngayon pa lang mabago na. No, mabago na. May gagawin si God. Sino naniwala may gagawin si God? Declare natin yan. No, sino gustong mabago? Taas kamay. Sino gustong magapoy? Okay? Sinong gustong makalimot, magpatawa? Taas kamay. Sinong gustong mapagpala? Okay, taas natin yung kamay natin. Ulitin ko dapat yung pinakamataas na kaya natin kasi, di ba nalala nyo yung sa 7 ways to praise the Lord? We can worship God
or we can glorify God even in silence. No, kaya kahit nakataas yung kamay mo, sinasabi, you're already declaring. Diba? Sino rito yung gustong mapagpala ulit? Sino yung gustong mabago? No, sino rito yung gustong makapagpatawad na siya, makalimot na siya? Sino rito yung gustong magapoy? Ayan, so we will be starting that tonight. Ready na? Excited na? Okay, so let us read yung verse natin for this night. No, actually, yung verse na to, dito tayo ikot sa isang buong linggo, pero hihimay-himayin natin. No, so sabi sa Isaiah 43:18-19, sabi doon, do not remember the former things. No, ito yung sinabi natin, Abby, kahapon. Nor consider the things of old. Sabay-sabay tayo dun sa may naka-highlight. Gusto ko yung malakas. Okay, gusto ko ngayon, pag sinabi natin yan, i-declare natin. 1, 2, 3. I will do a new thing. Sa Tagalog, humanda kayo, may gagawin akong bago. Sabi mo ngayon sa sarili mo, humanda kayo kasi may gagawin akong bago. Sabi natin, 1, 2, 3, malakas! Okay, naniniwala ba kayo may gagawin kayong bago? O napipilitan lang kayo? Gusto ko declaration, guys. Sumanda kayo. 1, 2, 3. Okay. Dapat yung katabi nyo ngayon, ka-showdown nyo yan. Alam nyo ba yun? Dapat ano yan, kalaban niya ngayong gabi. Kasi matagal nyo na tinititigan niya, matagal na kayong insecure dyan. Pero ang gagawin natin ngayon, puputulin natin yung insecurities. Tapos ang gagawin natin ngayon, humanda ka, magle-level up ako. Pwede ba yun? O, sabihin mo sa kapatid, sa katabi mo, humanda ka. Okay, humanda ka. No? So sabi doon, behold, I will do a new thing. Alam niyo ba kung bakit yung mga tao nagsasaya sila pag bagong taon? Kasi? Maraming bago? Ano pa? Ano? Bagong taon. Pero alam niyo ba, most people, kaya sila nagsasaya sa bagong taon kasi they want to start their year happy. Para ang ending, matapos yung taon, happy din sila. Yun yung paniniwala nila. Ako hindi ko alam wala kasi akong ligo ng bagong taon. So, sabihin mo na, isang buong taon akong walang ligo. No? Pero minsan kasi, mali yung mga ganong klase ng paniniwala, di ba? Minsan, sabi pa sa akin dati, naalala ko, medyo inchik kasi kami. O, kalog ka ng 12 barya sa kamay mo para isang buong taon, may pera ka. Tapos di kaya dapat kumpleto namin yung 12 prutas. Laging ganun sa bahay namin. Kasi pag kinulang ka isa, balas ka ng isang buwan, ay grabe, ganun pala yun. Hindi dapat yung mga maling paniniwala natin yung magdedeklara kung ano yung mga bago at magagandang bagay na mangyayari sa atin ngayong bagong taon. Ngayon guys, kung nasimulan nyo ng pangit yung bagong taon, sino rito gusto at magsasabi sa Lord, I will restart my new year today, tonight. Diba? Simulan natin ngayon yung New Year natin, no? So, ang New Year din na siya January 1, no? January 7 siya ngayon, no? Para sa 2014 nyo, kasi we will start something. We will restart, no? We will renew, kasi hindi lahat maganda. Pero, let us declare, this night, this is my New Year. No? I'm gonna do something new. No? So, to start the whole year, di ba? Ayan, magsasaya daw, no? Gawin mo, bawat araw sa buong taon, magsaya ka. Yun yung tanging solusyon para buong taon mo maging masaya. Hindi yung umpisa mo siya ng masaya, tapos ang ending, epic fail. Diba? Guys, listen to me. People, guys, alam ko, mag-agree kayo dito. No? We always wanted to start. Gusto natin laging bago. Gusto natin laging umpisa. Kaso ang tanong, kung pag lagi na lang tayo mag-umpisa, kailan matatapos? Diba? We always start na maganda. Madalas ganun nangyayari. Sinimulan natin na maganda, kaso ang ending, wala tayong natapos na maayos. No? So, ang gagawin natin ngayon, may gagawin tayo na nakakaiba. No? Ano yon? Examine. We will examine. Yun yung kulang kung bakit hindi natapos or hindi naging maayos yung bagong taon nila or yung buong taon nila. No? Now, I will give you things that we must examine in order for us to restart the year right. No? Restart. Tama po yung narinig nyo, restart. Kasi sisimulan pa lang natin. No? Kung kahapon, yung exclude, hindi umepekto sa'yo, no, hindi tayo makakapag-exclude kasi pag hindi natin natingnan kung ano yung mga bagay na mali. So, now we will examine para matanggal natin mamaya yung mga pangit. Sabihin mo sa katabi mo, tatanggalin ko yung pangit. Okay, pero hindi siya. Tatanggalin natin yung pangit, ha? So, we will start our new year. Okay, so who want to restart their new year today? No, tonight? Raise your hands, people. Okay, we will restart. Now, declare, today, tonight, it will be renewed. It will be restarted. Okay, ngayong gabi, may matinding pagbabagong magaganap. Sino naniwala? Amen. No, may malupit na paglago, no, may pambihirang pagpapala. Ready na kayo?
Okay. No, so, sino gusto mag-claim nun? Pagbabago, paglago, pagpapala. Taas kamay. Okay. Dapat gustuhin natin lahat kasi talagang epic fail ang ending ng year natin na 2014 kung hindi natin i-declare ngayon pa lang, umpisa pa lang. No, so, okay. So, makinig kang mabuti. No, kung gusto mong dumating na. Ito na siya, parating na. No, so, una, no, why we need to examine. Okay, why we need to examine or why examine. Bakit ba mahalaga yung examine? Ano bang meron kapag nagbulay-bulay ka, pag inayos mo yung sarili, pag tinignan mo yung sarili mo? Una, number one is the word explicit. Pag sinabing explicit, klaro, malinaw, kitang-kita. Alam nyo ba kung bakit yung iba natapos yung isang buong taon, pangit, magulo, walang maayos, kasi nga malabo, hindi nila nakita kung paano tatapusin yung isang buong taon nila. Nagets niyo ba ako? Yung iba, may planner, may plano. Pero ang ending, yung planner nila, naging eroplano, lumipad na. Kasi hindi nila natapos yung mga dapat nilang tapusin. Kasi nga, hindi nila nakikita na ganun yung gagawin nila sa sarili nila. Sa cell group namin, last Sunday, we do planning. Pero we wanted to assure na yung plano namin, hindi lang basta magiging eroplano na lilipat tapos mawawala. No? We will accomplish it. Tapos meron kaming checklist. Checkan namin yon kung nagawa ba namin. No? The same way, ganun din dapat tayo. Kung gusto nating matapos yung mga bagay ng maayos, no, pag natapos na yung 2014, kung gusto natin lahat tayo, no, naging masaya pagkatapos ng 2014, let us make sure that everything is explicit. Because we have examined already na lahat ng bagay na gagawin natin, klaro, malinaw, maayos. No? Parang ganito guys, sino rito yung masaya yung 2013 niya? Taas kamay. Not everyone. Yung malungkot, medyo magulo. Natapos 2013. O may mga iba-iba sa atin. Yun nga kasi, ang problema, it is explicit. Hindi natin natapos or hindi natin nakita na ito dapat yung mga bagay na dapat natin. Ano nangyari sa atin? Naging sunod sa agos. No, kung ano yung mangyari, yun na yun. Come what may. Diba? Bahala na si Batman. Hindi nga si Lord minsan yung tinatawag natin, di ba? Bahala na si Batman, di ba? Usually yun yung naririnig ko. No, so the number one problem, no, is the explicitity. No, so this year, no, examine natin mabuti para lahat ng bagay maging malinaw, para lahat ng bagay maging klaro. Let us examine everything para pagdating natin ng end of the year, we are victorious. Who want here to be victorious? Taas kamay. Okay, those people who raise their hand, you declare it already. No, you will become victorious. Kung ano yung mga bagay na gusto nyong marating, makukuha nyo yan kasi you declare it. Pero guys, hindi sapat na declare ka ng declare ang ending wala kang ginagawa. No? Pag wala kang ginawa, isa lang ibig sabihin yan, malabo. Nagets nyo ba ako? Parang ganito, brown out, tapos may gagawin kang assignment, wala kang makita, paano ka magsusulat? Gagawin mo ba yung assignment mo? Siyempre hindi. Ganun din. Pag ngayon pa lang, malabo na sa'yo yung mga bagay-bagay, ang ending, hindi mo na yung tatapusin ng maayos. Ang ending, kinabukasan, wala kang assignment. Diba? Second thing, okay. Dapat, no, bakit nga ba tayo, bakit mahalaga na mag-examine tayo? Pangalawa, to get this thing. Exemplary. Alam niyo ba yung sabihin na exemplary? Kakaiba. Pambihira. Very good. Awesome. Pag nakita, halimbawa, pag tumingin ka sa salamin, exemplary ba yung nakikita mo? Ano? O yun, iba nag-amen. O, nagandaan sila sa sarili nila. Yung iba sa atin, naguluhan nung nakita natin yung sarili natin. Diba? Hindi dapat ganon. Dapat, everything is exemplary. Pag tingin mo sa salamin, wow, grabe, pambihira. Dapat ganon. Diba? Sino rito yung ganon sa umaga? Ha? O, isa lang, si Marines lang. Siya lang nag-amen. O, pogi siya. Diba? GGSS. Diba? Alam niyo ba yan, guys? Alam niyo GGSS? O, diba? Gwapong-gwapo sa sarili, tsaka gandang-ganda sa sarili. So, syempre, anak tayo ng Lord, dapat GGSS tayo. No? Pero, di naman yung over, di ba? Puro selfie na lang tayo. No? Yan ang bunga ng GGSS, di ba? No? So, explicit. No? GGSS ka kapag explicit lahat ng bagay. No? Nakikita ko, victorious ako, di ba? Tuwan-tuwa ka. Kasi nga, malinaw, klaro. You have examined everything. Lahat ng mali, tinama mo na. Lahat ng pangit, pinaganda mo na. No? Kung napapangitan ka, dapat inayos mo. Diba? Kasi nga, explicit. Ano yung number one? Explicit. Number two, exemplary. Very good. Grabe ka, mangha. Pag tingin mo sa lamin, dapat ganun yung nararamdaman. Nakikita mo, nararamdaman mo. Ako nga laging ganun nararamdaman ko. So,
medyo na-overwhelm na ako masyado sa sarili ko. So, dapat ganun din. Dapat matapos yung taon, masaya ka. No? Kasi excellent yung ginawa mo. Extreme, very good, awesome, great. Diba? Sino rito yung gusto mag-excel sa school? Kahit January na. Hindi pa tapos ang terms. No? So, pwede pa, may pag-asa pa. Diba? Ay, nako, anong bagsak-bagsak, anong absent, anong FA na ako, hindi, may miracle. Di ba? Pwedeng ganon, di ba? Ay, grabe, wala akong sagot sa kayumanggi. Wala akong sagot sa English time. Tingin ko, bagsak na to. Epic fail na ang second year, third year, fourth year ko. Baka hindi pa ako graduate. Hindi. I declare, gagraduate ako. O, who wants to declare those things? Di ba? Ano ba yan? Ang dami kong utang, ang daming Bombay na nagpupunta sa bahay namin. Di ba? Declare dapat mawawala na yung mga utang na yun. Everything must be excellent. Everything must be exemplary. Kung baga, naalala nyo ba yung natin, Christmas party natin sa Caloocan? Diba? Exemplary kasi unique yung damit mo. Ikaw yung bibigyan ng award. Diba? Dapat ganun din. Kung ikaw, nandito ka sa church na to, dapat i-prove mo sa lahat, ikaw yung pinakakakaiba. Awesome ka. May pambihira sa'yo. Diba? O so, sino sasabi dito, pambihira akong nilalang. O kakaiba, no? Kamangha-mangha, no? Okay, pangatlo, ito. Okay. Siyempre, exemplary, ang ending, ang bunga niyan, no? Kailangan mo i-examine yung sarili mo in order for you to become example, no? So, sabi ng G12, every believer is a, ano daw? Every believer is a leader, no? Sino rito believer? Amen. Diba? Sino rito yung leader? Dapat, both amen yung sinabi niyo doon. Parehas na amen. Kasi automatic yan, kapag naniniwala ka, na believer ka at naniniwala ka kay Jesus, dapat, alam mo sarili mo, I am a leader. Diba? So, as a leader, example ka. Tama ba? O mali? Tama. Diba? Pag leader ka, you will become an example. The way na magsalita ka, the way na kumilos ka, dapat ikaw yon, di ba? Kasi kung sino ka, makikita mo yun sa cell members mo. Diba? Kung magulo ka, ay huwag kang magtaka pag magulo yan. Di ba? You're not becoming a good example kasi ganun nga yung mga nakikita sa'yo. Pero this year, dapat ang aim natin, maging example tayo. Pwede ba yun? O, yung mga classmate ko, magtataka sila kasi bakit ganun? Hindi naman ako nagkakodigo, hindi naman ako nangope, pero highest ako. Diba? You're becoming an example in that way. And in that way, you're bringing glory to God. Nalala niyo yung topic natin ng Sunday? Diba? You can never bring glory to God not unless you're a good example. Diba? So, sino ngayon dito yung dinideclare niya, I want to become a good example? I will be. I will be. Ang hina na, hindi ko na narinig. Sino? Amen. No, so, dapat tayo yon. So, ngayon, ano ba yung mga bagay na dapat nating i-examine? No, para maging good example tayo. No, para yung entire year natin, yung entire life natin, maging maayos. So, una, our thoughts. Kung ano yung iniisip mo na ikaw, yun ka. Ulitin ko. Kung ano yung iniisip mo na ikaw, yun ka. Halimbawa, hanggang cell member lang ako, hindi ko kaya maging leader. No? Meron pang 11 months, January pa lang. Wag mong i-declare na ganun kasi yun talaga yung mangyayari. Diba? Kung ano yung nilalagay mo sa utak mo, yun ka. Ay, grabe, hindi ko talaga kaya yung math. O, diba? Ako yun kasi nilagay ko sa utak ko. Hanggang ngayon, hindi ko siya kaya. Diba? O so, dapat tayo, kung ngayon, buti na lang talaga nalagpasan ko na yung mga yun, na-overcome ko na. No? Tapos ko na sila lahat. No? Ngayon, dapat you fix your thoughts. No? Ayusin mo yung the way mo ng pag-iisip mo. Kasi the moment hindi maayos yung way ng pag-iisip mo, syempre, mali na lahat. Diba? Mali na lahat ng kilos mo. Ang favorite ni Satan na playground yung utak mo. Tandaan nyo yun, ha? Utak mo. Kasi kapag kinontrol niya yung utak mo, lahat magpa-function. No? Ang huling hihinto pag namatay ka, utak. No? So, fix your thoughts. Kung sino yung i-proclaim mo at i-declare mo na ikaw, yun ka talaga. Ay, hindi, sinner ako. Ang nangyari tuloy, buong taon mo, makasalanan ka. Diba? Merong nakalimutan ko kung anong tawag dun sa theory na yun . Kung ano yung naririnig niya na bagay sa paligid niya, tapos pinaniwalaan niya yung bagay na yun yung magiging siya. Pansinin niyo yung sarili niyo. Pag meron na nakususay na, ang kulit-kulit naman ito, ganun talaga lagi mong gagawin, mangungulit ka. May theory ganun. Ano pa? Uy, grabe yung tahimik naman itong tao na to, nakakatuwa. Ang nangyari ngayon, lagi kang tahimik. Diba? Seryoso yun. Diba? Pansinin niyo, examine nyo ngayon yung sarili nyo, ganun talaga yung nangyayari. Ano pa? Grabe ang tapang. Ngayon, lagi nasa wagwagan kapag
Diba? Uy, may nang-away sa akin, lapit, tulungan mo ako. Lagi nang ganon. Uy, grabe ang angas, sasali ngayon sa prat. Kasi nga, naniwala siya sa sarili niya na maangas siya. Ngayon, kung ang tingin niyo sa sarili niyo, grabe, epic fail ako 2013, sigurado 2014, ganon din. Ay, malamang, ganon nga yung mangyari. So, fix your declaration through your thoughts. Okay? Number 2, no, what you must examine. Ano? Sabi dyan? Okay. Examine your action. Paano ka ba kumilos? Kapag kumilos ka ba, lahat natutuwa o lahat nainis? Grabe, ang barubal naman ito. Diba? Grabe, kung makakilos, ano? Diba? Talagang shake, 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 diba? Pero hindi naman siya nagsasayaw ng shake, 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 diba? Tapos kung, diba? Hindi naman siya nagchacharap-charap, diba? Pero ang nagchachacha, pero ang ending, lahat nabunggo niya na, lahat na, diba? So, fix our actions. Diba? Kasi pwedeng through our actions, yung ibang tao matisod. Diba? So, madapa sila. Grabe. O, diba, isipin mo, nakasira ka ng 2014 nang dahil lang sa mali yung mga way mo ng pagkilos. O, so, and even your actions, sabihin ko sa niya, it can declare what will happen to you. Diba? Sabi ko sa inyo, yung taas lang, yung simpleng pagtaas ng kamay nyo, you're declaring already. Eh. Diba? And your actions will define you. Kung paano ka kumilos, yun ka. Sasabihin yan kung magiging sino ka at kung sino yung totoong ikaw. Diba? So, umayos tayo ng action natin. Examine your action, guys. Appropriate ba? Kung naalala ko, ano ako dito natamaan ako dito Sa Hagyatso, di ba naalala nyo, pinag-usapan yung fruit of the Holy Spirit? Wala ko nung gentleness. Lahat ng ginagawa ko, grabe, ang laki ng moves ko. Kaya ang ending, ay naku Lord, nasa akin ka pa ba? O, di ba? O, remember, fruit of the Holy Spirit, hindi sila fruits. Pag wala yung isa, wala na lahat. Diba? Fruit of the Spirit lang siya pag binasa nyo sa Bible. Sabihin, mawala yung isa, wala na lahat. So, isa lang ang fruit ng Spirit. Pero siya, o diba, combo? No, so, ganun dapat. No? Lahat yung dapat ma-possess natin through our actions. Diba? Ano pa? Ano pa yung example ng action? Yung tipong, yung actions ba natin, kinukommit natin sa Lord? For example, ay grabe, pagod ako. Mag-a-act pa ba ako, kikilos pa ba ako para mag-cell group? Sample yon, diba? Pero bakit madami, pag chinikita mait yung cell report, ay grabe, parang, ano to, first timer, visitor niya sa cell group, o diba? Pero regular ka, part ka ng 12 ng cell leader mo, o diba? Pero dahil lang sa wrong action, ang ending, epic fail yung 2014 mo. Diba? So, next, words. Diba? Have you examined your words or the things that are proceeding to your mouth? Isa sa pinakamalupit na problema natin, alam niyo yung self-prophecy? Alam niyo yun? Self-prophecy. Yung ngayon niya lang narinig. Sino yung ngayon lang nakarinig? Self-prophecy. Sino yung self-prophecy? Yung iba alam na yung self-prophecy. Sino yung nakakalam ng self-prophecy? Say amen, yung nakakalam. O sige, sabihin ko na lang. Ayaw niyo mag-react. No? So yung self-prophecy, ganito kasi siya. Sample, nag-exam kayo, bumagsak ka. Ngayon, sinabi mo sa sarili mo, ay, babagsak na yata ako. Ang nangyari, bumagsak ka. Bakit? Kasi you declare. Nagpropesiya ka na babagsak ka. Ay, grabe. Parang sa debut nung kaibigan ko, hindi bagay sa akin itong damit na to. Ang naging ending tuloy ngayon, hindi talaga bagay sa yung damit. Kasi nga, you prophesy. Sabihin, kung ano yung mga lumalabas sa big mo, patungkol sa sarili mo, pwedeng propesiya yon. And meron ako isang devotion sa Jeremiah. Sabi doon, lahat na nakakaunawa ng word ng Lord, ang tawag sa kanya, propeta. Nagde-devotion ba kayo? Okay, kung nakakapag-devotion na kayo at naiintindihan nyo at nakakarinig kayo ng word ng Lord at naiintindihan nyo, ang tawag sa inyo, propeta. Ngayon, pag may sinabi ka patungkol sa sarili mo, ang tawag doon, self-prophecy. Tapos ngayon, huwag ka magtataka pag may pangit talaga nangyari sa life mo kasi you declare it. Ay, grabe, babagsak ako. Ay, grabe, papangit ako. Baka magkatigyawat ako dito. Bukas meron na. Self-prophecy. Self-prophecy. Ano pa? Ay, baka mas maganda yung mga devotion ng mga ka-cell group ko. Ang nangyari ngayon, di mo na-examine sarili mo, nakatingin ka pala dun sa ka-cell group mo, o pumangit talaga yung devotion mo kasi hindi mo narinig ng mabuti si Lord. Self-prophecy. Everything na lalabas sa big mo, it can happen. Words are powerful. Imagine this, no? Or think about this. Sabi sa Book of John, lahat nabuo dahil sa word. And you can also create through word. No? You can create something through word. Diba? So, sabihin, yung words na sasabihin natin, powerful. Kaya kung ako sa inyo, start saying positive things about yourself. Kasi it is a self-prophecy.
once na may faith ka, it can happen, di ba? Ang pogi ko, popogi ka nga. Ang ganda ko, gaganda ka. Ang talino ko, tatalino ka talaga, di ba? Ano pa? Ay grabe, ang galing ko sa lahat ng bagay. Baka ganun nga yung mangyari. Ano pa? Hindi ako magaling kumante. Pero mag-practice ako, gagaling ako, o di ba? Tapos this year, nagulat kayo, worship video, pero nakaraan, sumisigaw lang ng sumisigaw yun. Di ba? Sinisigawan nyo din siya pag kumakanta siya. Kasi akala nyo sumisigaw siya, di ba? Pwedeng ganon. Di ba? O di kaya, di ba, tukso pa nga natin minsan, ang galing, gitarista ka nga talaga. O di ba? Minsan mga ganyan, di ba? O, diba? So, ay grabe, GGSS ka lang, ikaw lang nagagandahan sa sarili mo. Hindi dapat ganon. Dapat, this 2014, everything is possible. Everything could happen. Because this year is a year of declaration. So let us start declaring. No, our words has power. No, yung pamilya ko, lungkot, grabe. Naawa ka na lang. Ang nangyari, naging malungkot talaga yung pamilya mo kasi yun yung sinasabi, oy, grabe, hindi na ako makakapag-aral, magkatrabaho na lang ako. Entire life mo nasira dahil lang sa isang simpleng bagay na lumabas sa bibig mo. Ay, grabe, yung pamilya ko broken habang buhay na tong ganito. Nakakainis, nakakaawa ako. Naging nakakaawa ka nga. Lahat ng tao, nagpipiti sa'yo. Kasi ikaw mismo, nag-self-pity ka. Ano pa nangyari? Ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Diba? Sino pa titingin ng mataas sa'yo kung ikaw mismo, ang baba ng tingin mo sa sarili mo? Diba? Ang ending tuloy, ayan na. Dahil sa mga bagay na lumalabas sa bibig mo, yun yung naging ikaw. Diba? You're creating yourself through your words. Diba? So words are powerful. And last thing na dapat nating i-examine ito. Malupit to guys. Kailangan talaga nating isaayos to. No, kasi pag magulo to, magulo lahat. Tandaan nyo na, pag magulo ang puso, magulo lahat. No? Pag this 2014, nag-attend ka nga ng shielding night pero hindi ayos yung puso mo, hindi ka naniniwala, sinasabi ko sa'yo, bale, wala lang yan. Ang ending, nag-aksaya ka lang ng oras. Nag-aksaya ka lang ng effort. Nag-aksaya ka lang ng pera kasi namasahe ka. Pero hindi ka naman pala naniniwala after all. So, fix your hearts. Ang tanong, how's your heart? The best thing that you can ever examine in your life, in your entire being, is your heart. Pag mali ang puso, magulo lahat. Ulitin ko yan. Try nyo. For example, nagda-doubt ka kung atin ka ng cell group, magulo heart mo nun. Anong ending? Hindi ka natin. Kadalasan, ganun talaga yung nangyari. Ano pa? Ano ba unahin ko? Cell group, love life. Ayan. Kapag magulo yung heart mo, ano na may emosyon mo? Fail. Ano pa? Masarap tong gawin eh, kaysa mag-church eh. Dota o church? Dota, di ba? Oh, what proceed from your mouth, it is you. Di ba? Eh, sinabi mo Dota. Dota talaga. Di ba? Kasi mas nasasarapan ka. Ano pa? Mas masarap umupo. No? Uncourteous ang peg, di ba? Nakaupo lang magdamag. No? Tapos, nandun lang siya sa isang corner. O, ganun talaga, entire year mo, hindi ka productive kasi nga, dineclare mo na dapat maging tamad ako. Diba? So, let us fix our heart. Ano ba naman ang puso mo? Kamusta yung puso mo? Pag tinignan natin ngayon, no, kung meron tayong examination exam today, tapos i-check yung laman ng puso, sino yung makikita natin? Kaninong muka? Diba? Mukha ba ng Lord yan? Nag-shine? No? O mukha ng crush mo? Mukha ng inspirasyon mo. Mukha ni Coco Martin. Sino pa? Mukha ng ex ko, si Jessie Menjola. Joke lang. No? Pero kaninong mukha, no, yung lalabas dyan, no, pag in-examine natin. Nakikita nyo ba kung gaano kahalaga yung examined heart, examined life? No? Kasi the moment you forget examine, mapapabayaan mo rin yung present mo. And sasabihin ko sa inyo, yung present nyo, it can declare what will happen to you in future. Kung sino ka ngayon at kung paano mo pinapahalagaan yung mga bagay ngayon, magsasabi yan sa'yo kung sino ka. Kung halimbawa, pinapahalagaan mo ngayon yung pag-aaral mo, malamang, professional ka someday. Pero kung ngayon pinapabayaan mo yung pag-aaral mo, huwag kang magtanong sa akin kung sino ka in future. Hindi ako propeta, pero sa way na kung sino ka ngayon at kung paano mo pahalagahan yung mga bagay in present time, masasabi ko sa'yo kung sino yung magiging ikaw. No, hindi ko alam kung ano laman ng puso mo, pero pag nag-usap tayo at sinabi mo sa akin, ito laman ng puso ko, hindi ako propeta, pero sasabihin ko kung sino yung magiging ikaw. Hindi ako propeta, pero pag tinignan ko kung paano kang kumilos, ay nako, malalaman ko kung anong magaganap sa buhay mo. Hindi ako propeta, pero pag sinabi mo sa akin ano laman ng utak mo,
kilala ko na, alam ko na. At itong malupit, kadalasan kasi nagsasalita tayo, may bibig tayo, di ba? Pakinggan mo kung paanong magsalita ang isang tao, malalaman mo na ano future niya, di ba? Propeta ka. Propeta tayong lahat. No, we have the power to know the future of someone, no, through their action, through their thoughts, through their hearts, through their words. Di ba? Isipin mo, may power ka. No, hindi mo na kailangan magpunta sa manghuhula. No, exclude mo na yan sa life mo. No, exclude mo na rin yung pagbasa ng horoscope. No? Exclude mo na yan. No, ako dati naalala ko nung high school ako, pag may diary, automatic yun. Lilipat ko dun. Diba? Baka may ganun pa sa inyo. Exclude that. Ano pa? Baka meron sa inyo, hanggang ngayon, ayan, madalas pa rin nanonood ng mga nakakatakot. Tapos ang ending talaga, natatakot siya. Tapos, dahil kakasigaw niya, di tuloy alam ng Lord kung anong gagawin sa life niya. Ginawa tuloy siya nakakatakot din. O, tingnan mo yung katabi mo kung nakakatakot. Mukha ba nakakatakot? O, diba? So, pag maayos yan, glory to God. No, that is God's glory. Naalala niyo ba sinabi ni Pastor Ben nung Sunday? Diba? Yung mukha ng Diyos, responsibilidad mo yan kasi kamukha mo siya. Diba? Kung nasaan ka, dapat kamukha mo siya. Ang tanong, kamukha mo pa ba ang Diyos? O, diba? O, so, fix things. Fix your heart. No, so, no exclusion, no? No exclusion without examination. So, ayusin natin yung puso natin. Di mo mababago, di mo maaalis, di mo malilinis yung mga bagay na dapat wala na sa buhay mo, not unless you examine your life. No? Ang relasyon natin sa Diyos, parang ngipin. Alam niyo na ba yun? Nabasa niyo na ba yun? Yeah? Yung isang relasyon, hindi siya masira. Diba? Ang isang relasyon, para siyang ngipin. No? Hindi siya masira kung walang kabit, tis. No, isang ngipin, hindi siya yung relasyon para siyang ngipin, no, hindi siya masira kung walang kabit, tis, no, kabit, tis. No, yung relationship natin kay God, hindi siya masira kung walang mga pangit na bagay na nakakabit. No, kung walang mga kabitis. No, so tanongin mo sarili mo ngayon, ano yung mga kabitis sa life ko? Examine your life. I don't know your thoughts. I don't know how the way you talk. I don't know what are the things na ginagawa mo. No, pero examine it by yourself. Ayos ba? O kung hindi, meron tayong aayusin, meron tayong lilinisin, meron tayong bagay na dapat tanggalin. So, sino rito yung gustong tanggalin na yung mga pangit na bagay na yun? Because he examined himself, ang dami palang pangit, ang dami ko nakitang hindi maayos. O sino rito yung magsabing, ayoko na. Taas kamay. Titigilan ko na to. Hindi maayos, hindi dapat. Diba? Isipin mo, napupuyat ka, kaka-text. Napupuyat ka, kaka-chat sa kanya. Exclude that. Diba? Examine yourself. Change the way you are. Diba? Kasi hindi yan ikaw. Diba? Sabi ni Lady Gaga sa kanta, I am born this way. Hindi. You made yourself that way. But you're not born that way. Nagets niyo ba yung point ko? No? So, kung ano yung gagawin mo sa sarili mo, magiging ikaw yun. And examine kung paano mo binubuo yung sarili mo ngayon. Pagdating ba at pagtapos ba ng 2014, masaya ka kung sino yung kinahintulutan ng magiging ikaw? So, examine your life. Pag hindi maayos yan, imposible mabuo mo yung 12 mo. Imposible mabuo mo yung 144 mo. Imposible mo makuha lahat ng bagay na gusto mo. Sinong amen doon? Amen. No, so, sige, I want you to read this verse no, sa conclusion natin. Sabi sa Galatians 4:10, you observe days and months and seasons and years. Every time you must observe. Every time you must examine. Sino ka ba? Christian ka pa ba pag nasa school ka? Christian ka pa ba pag nasa bahay ka? Christian ka pa ba pag nasa office ka? O, diba? O Christianuhan na lang. Christianuhan, saan mapupunta? Langit-langitan. No, akala mo sa heaven kapag namatay ka. Sa pagdiratan mo, oh grabe, on fire. On fire ka talaga. No, nag-aapoy ka. No, ang init. Diba? Ganun pala ang ending. No, before I end up, I remember someone in Bible na ang lupit. No? And he really examined his life. So ang pangalan niya Paul. Ang pangalan niya Paul. Alam niyo ba, naiyak ako pag binabasa ko yung life ni Paul kasi naawa ako sa kanya. Pero naiinis ako kasi ang martir niya. No? Alam niyo ba mas sikat yung Saul kaysa yung Paul? Alam niyo ba yon? Pag sinabi yung pangalan na Saul, automatic yan, alam niya ng mga Kristiyano, yan yung pumapatay ng Christians. Pero pag narinig yung Paul, sinong Paul? Basta yung Paul yata, yung dati daw yatang rebelde, tapos nag-share na ngayon ng word ni Jesus. Talaga yun yung Paul.
Okay. Pero alam nyo ba, anong ending? Sa Book of Galatians, makinig yung Book of Galatians, yung mga tao doon, meron nag-share sa kanila ng gospel. Sinabi halimbawa na merong Diyos tito, Diyos tita, Diyos lolo, Diyos ina. Naniwala sila kasi gusto nila ng kakaiba. As ang ending, umiyak si Paul. Teka, ang bilis nyo namang nakalimot. Akala ko ba you have received the faith? Diba? Isipin nyo to, yung dating minamaliit na si Paul, ngayon, siya ngayon yung nagpapaliwanag ng tama. Nagigets niyo ba yung point ko? Because Paul examined his life. Paul examined yung doctrines. Alam niyo ba si Paul, mas malupit, exemplary siya. No? Exemplary siya sa Judaism. Sabi niya dun sa isang verse sa Galatians, mas magaling pa nga ako dun sa iba kong kasama eh. Pero imagine niyo to, naniniwala na ngayon ako kay Jesus. Sabihin, he make himself explicit, exemplary, and syempre, example to those people. Ano naging sekreto niya? He examined his life. Now guys, who wants you to become explicit? Who wants you to gain explicitity? No, malinaw sa akin lahat, tatapusin ko tong 2014 ko, maayos ako kasi naging maayos at malinaw yung paningin ko, klarong-klaro. The eyes of my heart has been open. Oh, sino? Okay, who wants you to become exemplary? Grabe, pambihira. Diba? Dati hindi naman yan ganyan. Bakit ngayon ganyan na siya? Diba? Ang galing. Diba? Tapos yung mga kami na tao nagpapalakpakan sa'yo. Diba? Lahat ng mata lagi nakatingin sa'yo. Diba? O, so rito yung last, I want to become an example. I want to display God's glory in me. Sabi niya sa Galatians 1:24, and they glorified in me. Lahat ng tao ayaw nang maniwala sa gospel ni Jesus. Pero nung sinabi ni Paul, ganito ako binago. Ito yung buhay ko. Sabi dun sa last verse, and they glorified God in me. Nang dahil sa buhay ni Pablo, lahat ng tao sumampalataya kay God. Meron pa dun, di ba, nakwento ko na sa inyo to, merong sinasamba yung mga Grecians yata na God, tapos ang pangalan ng God, unknown. Diyos na walang pangalan. Di ba? Alam niyo kung ano ginawa ni Paul? Naalala niyo pa ba yun? Sinabi ko sa inyo. Lumapit siya dun sa mga naniniwala, lumapit siya dun sa mga taong sumasamba sa Diyos na walang pangalan. Sabi niya, gusto niyo bang malaman kung ano yung pangalan ng Diyos na walang pangalan na sinasamba niyo? Ano sabi ni Paul? Ang pangalan ng Diyos na sinasamba niyo na walang pangalan, Kristo. And people start worshiping Christ Jesus. No, nung una ayaw nila maniwala. Actually, pinaboy nila si Paul. Grabe. Pero nung start pinaliwanag ni Paul, isipin niyo na-perceive niya yung mga people to worship the God he believes into. Diba? So, imposible ba na magawa natin yun na maging example tayo dahil lang na-examine natin yung buhay na meron tayo? Diba? Kung pangit yung 2013 mo, kalimutan mo na yan, iwanan mo na yan, hindi mo na yan mababago. Let us start something new today, tonight. No? Baguhin natin. No? Kung pangit yung, sigurado ako, iba sa inyo, back to reality paglabas natin ng church. Sigurado ako, ganun. Kasi ganito yung pamilya namin. Pero ayoko nang ganun yung mangyari. No, iba sa inyo, grabe, back to reality paglabas ko ng church. But I examine myself. Ayusin ko yung sarili ko para lahat sa bahay namin umayos. I examine my life bago ako lumabas ng church. Ang gulo ng school, piling ko babagsak na ako. Pero because I examine my life, may gagawin akong bago. Malupit to, may gagawin siya. Once na mag-decision ka na may gagawin kang bago sa life mo, automatic yan. May gagawing bago si Kristo sa buhay mo. Sino yung gusto nung bago na yun? No? Yung, babaan yung kamay nyo. Yung mga tao na gusto ng bago na yun, hindi sila ganun kabagal magtaas na kamay. Kasi excited sila, kasi merong bago. Di ba pag may bago kayo, gusto nyo buksan agad? Pag nakatanggap kayo ng regalo, gusto nyo warakin agad yung balot, di ba? Ngayon, yung gift na to, no, itong bagong gift na to ng Lord sa inyo, ito yung mga bagay na gusto mo. Ang laman ng regalo na to, yung mga bagay na gusto mo. Ngayon, ang tanong, sino yung gusto ng bago na to? So everyone, no, we must keep our hands kasi tonight, we will start our new year. Pangit yung naging umpisa, pero babaguhin niya. May plano siya, higit pa kaysa dun sa inaakala mo. And the only thing you have to do is to claim that. And the only thing you have to do is to declare that God has something that ako mismo magugulat, mamamangha ako. Magugulat ako. Teka, akala ko imposible. Akala ko hindi pwede. Pero sinasabi ko sa inyo, madaming pwedeng mangyari. Kung 2013 yun, nag-start ng maayos, tapos nagulat kayo, pangit yung tapos. Oh,
Sino nagsabi sa'yo ngayon na imposible na ang 2014 mo pangit ang umpisa, hindi na siya gaganda? Wala. Walang karapatan ng sino man na magsabi nun sa atin kasi whatever we declare, it will happen. No, in the name of Jesus. No, that name is so powerful. No, imagine this. Last thing. No, si Jesus, he examined his life in order for him to set an example unto us. Pinilit niya na tao siya, pero hindi siya magkakaroon ng kasalanan. O imaginein mo, malamang nasa impyerno tayo lahat kung hindi niya in-examine yung life na meron siya. So now, I want you guys to close your eyes.